Worst case scenario, kung hindi po talaga ibalik po after the 90-day suspension, tuloy-tuloyan ni Donald Trump yung ayuda para sa USAID. Paano po? May mahanapan ba ho tayong pondo para dito sa basic education sector, yung 4 billion po? Yes, una, immediately siguro hindi naman kaagad-agad na mahanap yung sapat na pondo. Pero ito naman po, bagamat talagang very thankful tayo sa ginawa sa natin na tulong ng US, so tayo na mag-step up na rin natin. Kasi marami po dyan, technical training, marami po dyan kailangan po natin talagang ma-develop yung mga libro. Kailangan natin makita yung tracer system. So, sa totoo, maybe hindi agad-agad po yung pondo, pero the Philippine government, we must step up. We must step up po. Kasi example po, yung assessment. Marami po dyan, may research rin eh. Diba? Katulad po yung gabay, yung program na gabay. Lahat yan, marami dyan, research paper po yan eh. Again po, siguro humingi na rin tayo ng tulong sa ating mga, mag-develop na po talaga tayo ng mga research universities and colleges natin. Siguro panahon na sa sarili natin, dapat ay preparado tayo lagi na makatayo tayo sa sarili natin mga paa. Kasi ang Pilipino naman, matalino naman tayo talaga eh. Ang research po, nakaka-produce naman tayo ng kahit abroad po, maraming scientist po to ng mga Pilipino, yung magagaling talaga. Even po sa di ba? When we were talking about yung sa teknolohiya, marami rin po doon, mga Pilipino rin po naman talaga ang kasama doon sa wave nung progress doon eh. So siguro it's also about time na of course, we hope na makabalik po talaga kasi very valuable yung tulong sa atin ng USAID. Pero we should also be prepared. Tingnan na po natin yung mga contingency, yung mga research colleges natin sa Pilipinas. Let us develop that na, yung research universities natin. At yung pagtatago po ng mga datos. Kailangan po, yun ang isang malaking bagay na kulang tayo eh. Yung data gathering, at saan natin sinustore yung datos na yan eh. Kasi on our own, dapat kayanin na po rin natin itong mga, mga research, yung technical expertise na binibigay sa atin. Kasi meron na by now, may transfer of technology na rin eh. Okay. Parang itong unforeseen na ito na 90-day freeze ng ayuda na from the USAID, unforeseen ito. And then of course, meron tayong meron pa tayong issue dun sa budget na nakuha ng Department of Education, ng educational sector as a whole. Hindi ba ng 2025 budget na tinatanong nga na sinama yung budget pati sa PNPA, PMA, National Defense College. So, yung allocation po ng 2025 budget po natin, especially now na wala muna tayong makukuha from the USAID, you think ito po ba ay maitatawid po tayo? Yes, pero una-una Ma'am Ali, again let us also look at this as an opportunity for us to make proper use of our budget. Sa totoo po, may budget naman po ang DepEd na binibigay sa kanila. In fact, may budget yan para sa pag-purchase ng mga textbooks. Example, pero sa totoo po, kahit kayo magtanong, hindi naman natin napapurchase sa isang taon yung hindi nagagamit na buong-buo yung nakalaan na pondo dyan kasi may mga field bids, maraming ganyan. So now is also the time for us to, alam niyo kasi minsan ang solution na natin is dagdag budget lagi. Pero sa totoo, it is the proper use of the budget that we already have right now. Kasi hindi naman nagagamit po talaga lahat eh. Yan naman ang totoo. Ang pangalawa po, I fully agree, we need technology. Pero siguro before we also venture into all the laptops being distributed, ang importante rin po dyan, handa na po ba yung infrastruktura ng Pilipinas? Kasi katulad po tayo kanina, nag-cut nga tayo interconnectivity. Nandito po ako sa Pasig eh. Opo eh. So again po, before we launch into all these projects na magaganda, again, we have to lay the proper groundwork eh. We have to use the budget properly. Kasi kung ang solusyon natin lagi ay hindi nag-work yan, maglagay tayo ng budget, dito ang gawin natin. Again, at one point po, it is not all, kailangan may proper use of the budget. We also have to take this as an opportunity para galingan na po natin. Ito po, tinatawag na po talaga tayo na ilabas natin ang tunay nating potensyal. Kasi marami magaling po sa DepEd eh.
together. Sunnet 25. Sunnet 25.